Praise God. Praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God. Praise God. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay tutulog, lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Talaingot sa probinsya ng Davao del Norte. Ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng Talaingot. Maimudag sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga ana sa Luzon ug sa laing nasod. Dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Ang atin pong pagsambay mula sa aklat ng mga awit, 29 na kabanata, ang talata po ay 30. Kung ang mga anak niya ay susuway at ang aking utos ay di igagalang. Kung ang mga anak niya ay susuway, kung ang mga anak niya ay susuway, at ang aking utos ay di igagalang. Kung ang mga anak niya ay susuway. O naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Aba kami po'y nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat naming pagkakasala, ng aming panalangin ng banal na dugo, ng aming manunubos ang siyang maglinis at pumawi sa lahat naming karumihan at sa pangalan ni Jesus. Idinudulog namin sa iyo ang bayan ng Talaingon sa probinsya ng Davao del Norte. Ang aming panalangin ng lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa bayan ng Talaingon nang hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang bisa sa pangalan ni Jesus. At ang aming hiling sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu ay tatag ang altar ng aming Panginoong Hesukristo sa bayan ng Talaig. Maraming salamat po ang aming pag-asa at tinugon nyo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen, 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 amen. Praise God, praise God. Ang ating pong pagpupulay ay mula sa aklat ng Exodo sa 5 kabanata. Ang talata po ay 22 at 23. Kaya nanalangin si Moises, Yahweh, bakit po ninyo pinahihirapan ng ganito ang inyong bayan? Bakit pa ninyo ako sinugo kung ganito rin lamang ang mangyayari? Mula nang makipag-usap ako sa Faraon, ay lalo niyang pinahirapan ang inyong bayan. Ngunit wala kayong ginawa upang tulungan sila. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Sa bahagi pong ito ng banal na kasulatan, si Moises po ay nakipagniig sa Panginoon. Ano po? At siya'y nagtanong. Sabi niya, para pong wala po kayong ginagawa. Ano po? Ngayon pong araw na ito ating titignan. Kapag tila walang ginagawa ang Diyos, ang panaghoy at pag-asa sa gitna ng pagsubok. Ating maliwanag na babantayan. Ano ba
ang katotohanan ng buhay. May mga pagkakataon na kung kailan natin sinusunod ang Diyos, doon lalong nagiging mahirap ang sitwasyon. Sinunod ni Moises ang utos ni Yahweh na harapin ang paraon. Imbis na lumaya na ang mga Israelita, lalo pa silang pinahirapan. Lalo pang humigpit yung pangangailangan. Ano po? Ang tanong ng puso tulad ni Moises, madalas natin itong itanong, bakit mo hinayaang mangyari ito? Alam niyo po mga kapatid, isang katotohanan na ang kaganapan o ang mga pangyayari sa ating mga buhay ay hindi upang tayo ay pahirapan lang. Ano po? Dapat magkaroon tayo ng kaunawaan, ng kaliwanagan na ang mga pangyayaring ito sa ating mga buhay ay hindi hinahayaan lang. May katotohanan mula sa panalangin ni Moises. Ano po? Una, likas sa tao ang mapagod at mag-alinlangan. Hindi tinago ni Moises yung kanyang happy. Tahasan niyang sinabi ang kanyang pagkabigo sa Diyos. Alam niyo po, ako'y naniniwala. Tinatawagan tayo ng Panginoon upang ipahayag sa Kanya ang tunay na nilalaman ng ating mga puso. Ang Diyos ay hindi natatakot sa ating mga tapat na tanong. Mas mabuting ilapit sa Kanyang reklamo kaysa magtampo at lumayo. Alala ko po, may mga nagsasabi na wag daw nating tatanungin ang karunungan ng Diyos. Ano po? Pero alam niyo po sa aking pagbabasa ng banal na kasulatan, isang katotohanan ng maliwanag. Handa ang Panginoon na harapin ang ating mga pagtatanong. Kahit na kung sa ating mga sarili iniisip natin, tila mabigat ito. Lalo na po doon sa pagkakataon at sa kaisipan na tila ba tinatanong mo yung kabuuan ng ating Panginoon, ano po? Ano ba yung kanyang katotohanan? Pero alam niyo po, matatagpuan natin sa banal na kasulatan yung kahandaan ng Diyos na buksan ang ating kaunawaan patungkol sa kaganapan. Yun nga, ang oras ng Diyos ay iba sa oras ng tao. Kasi, yun nga po yung sinasabi ko, kaya ako'y naniniwala, handa ang Diyos na harapin yung ating mga tanong. Ano po? Yung ating mga paghingi ng kaliwanagan. No? Panginoon, bakit po ito nangyari? Yan. Ano po? Kailangan. Yung sinabi ni Moises, wala kayong ginawa upang tulungan ang mga Israelita. Nananahimik po kayo. Sa paningin ni Moises, huli na ang Diyos. Ngunit ang totoo, paghahanda ang mga ito para sa isang mas dakilang himala. Alam nyo, isang katotohanan na maraming mga anak ng Diyos ang nalulungkot kapag ang Diyos ay nananahimik. Pero alam nyo ba na ang kanyang pananahimik ay hindi nangangahulugan na wala siyang pakialam? Kung hindi, ito'y nangangahulugan na siya'y may ginagawa sa background.
Kapag tinignan natin, ang kaaway ay laging papalag bago sumuko. Lalong naghigpit ang paraon dahil alam niyang malapit na siyang silang palaya. Nagpapalaya po ang ating Panginoon. Ito po ang katotohanan. Kaya kung kailan lalong umiinit ang laban sa iyong buhay, sa iyong pamilya, sa iyong trabaho, sa pananalapi, paring yet ito na malapit na ang tagumpay. Kaya hindi po tayo marapat na sumusuko, agad-agad na bumabawi. Alam niyo, ang tugon ng Panginoon, tugon ng pag-asa. Tandaan natin na hindi nagtatapos ang kwento sa Exodus chapter 5. May susunod na kabanata. Ito, unahin na natin. Ano po? Sa kabanata 6, sumagot ang Diyos, ngayon ay makikita mo kung ano ang gagawin ko sa Paraon. Ang bawat bakit ng tao, no? May nakahandang ako ang Panginoon mula sa ating Diyos. Nakahanda siya. Napakatatag ng kanyang pagiging Diyos at Hari. Kaya, huwag po nating kakalimutan, lahat tayo ay nasa proseso ng pagbabago ng Panginoon. At huwag tayong susuko. Ano po? Yung mga pagsubok ay bahagi ng paghahanda. Ang mga pagsubok ay bahagi ng pagpapalaya. Hindi po baliwala. Ano po? Magtiwala tayo sa layunin ng Diyos. Mas malaki ang plano ng Diyos kaysa sa kasalukuyang hirap na ating dinaranas. Nananalangin tayo at tulad ng panalangin ni Moises. Asahan natin na ang susunod na yugto ay ang pagpapakita ng kapangyarihan ng ating Diyos sa ating mga buhay. Manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan, kami po'y nagpapasalam sapagat ang iyong salita ay patuloy na nagdudulot sa amin ng kaliwanagan. Sa mga pagkakataon po, Panginoon, na kami ay dumaranas ng mga kabigatan sa buhay. Ngayon po, wala na ang takot. Wala na ang pangamba. Bagkus, kami ay may pananapik sapagkat alam namin na pagkatapos ng mga mabibigat na pagsubok na ito, kami iyong liliwanagan at ihahatid ang iyong katotohanan sa aming mga buhay. Lord, kami po ay nagpapasalamat sapagkat batid namin hindi gawa ng tao, kung hindi gawa mo na kami ay mapanatag, na kami ay magkaroon ng kapayapaan sapagkat tunay ikaw ang puno at pinagmulan nito. Lord, kami po'y tumudulog sa iyo sa ngalan ng bayan ng Talaingod sa probinsya ng Davao del Norte. Ang aming panalangin ng katawan ng aming Panginoong Jesucristo
sa bayan ng Talaingod ay magkaroon ng unawaan, magkaroon ng pagpapakumbaba. Ang iyong katawan, Panginoon, ay magkaroon ng pagnanais na magpatawad at magpakumbaba. Magkaroon, Panginoon, ng pagdaloy ng iyong Santong Espiritu upang maitatag ang altar ng aming Panginoong Heso Kristo sa bayan ng Talaing. And Lord, we declare the fire of revival sa buong Talaing. Kayaan mong maranasan din ito ng Baguio City, Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Pateros. Ilusan mo po ng may kapangyarihan ng bawat lingkod. At Lord, ang aming panalangin, magkaroon sila ng kaunlaran. Hallelujah. Dumaloy sa Baguio City, Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Pateros. Hiling namin na matupad namin yung tawag mo to be the launching pad of the gospel, a missionary sending country, the America of Asia, the height of its glory. Dasal din po namin ang pagsama mo, amang Diyos, sa mga missionary, sa mga OFWs na tinawag mo bilang overseas Filipino witnesses. Hayaan mong magkaroon sila ng kapangyarihan na maipahayag ang iyong salita sa mga bansa na iyong pinagdalhan. Habang amin din pong sinasalita ang iyong kapangyarihan sa mga training agencies na meron kami, katulad po ng May Lifeline, Asian Center for Missions, Elijah House Philippines, Church Renewal, Asia Pacific International Institute. Lord, ikaw pong magkaloob ng lahat ng pangangailangan upang magtagumpay ang iyong mga anak sa pagganap ng iyong dakilang kalooban. Kasi also pray, Panginoon, sa aming President Marcos, Vice President Duterte, sa Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, Local Government. We declare the fear of the Lord na maghari sa aming gobyerno. At ang aming panalangin, Panginoon, tunay, malantad ang kasinungalingan ng kaaway at tunay na maipahayag ang iyong katapatan bilang isang husga. Lord, ang aming panalangin tumaloy ang paglalantad sa lahat ng kasinungalingan ng kaaway at tunay magbunga ng kaliwanagan ang iyong ginagawang pagkilos sa mga tagapanguna ng bayan. Amin din pong idinudulog sa iyo, Panginoon, ang iyong pangunguna at pagsama sa mga bansa ng Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia. Kilusan mo mga bayang ito ang Brunei. Hayaan mong mapangyari ang dakilang kaluwalhatian. At sa patuloy na pagpapahayag ng iyong salita, ikaw po ang magkaloob ng apoy mula sa Santong Espiritu. Ganyan din po sa Hong Kong, Macau, Taiwan. Lord, kilusan mo ang mga bayang ito at manumbalik sila sa paglilingkod sa iyo. Ganyan din po ang Japan, China, South Korea, North Korea, Brazil, Russia, at Amerika. Hayaan mo, Panginoon, na yung pagkatawag sa kanila as a light to the world ay mapangyari ayon sa iyong kalooban. Maraming salamat. We declare peace to Israel and salvation to all. Maraming salamat po. Aming pag-asa, inugon nyo. Tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Sa pagkakataong ito, yan yung pong salitay ko, paspas ng Panginoon sa inyo at sa inyong sambahan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forever. I declare this new house and with parking, with a new vehicle,
and with a flourishing business. Jesus. Many, 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 man. Praise God. Praise God. Hanggang sa susunod. Sama-sama nating ideklara. Pilipinas, God bless you. Big time. And so we declare to God be all the glory in Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God.